Bumuwelta ang Malacanang sa mga bagong birada ni Davao City Representative Paulo Duterte. Binanatan kasi ng kongresista ang mga sinabi ng Pangulo sa isang panayam ng international media. Wala raw nagawang maganda si PBBM at hindi siya mananalo kung hindi niya nakatandem si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Malacanang may Express Report si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ba ang tugon ng Malacanang dyan? Ruth, maanghang ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Yan ay matapos mag-post si Congressman Pulong sa social media ng mga birada niya sa mga sinabi ni Pangulong Marcos sa isang panayam ng international media. Sabi ng kongresista, ngayong papalapit na ang State of the Nation address ni PBBM, dapat daw isa-isahin ng Pangulo ang mga nagawa niya na ramdam ng mga Pilipino. Hindi raw yung mga paslogan at scripted na palakpakan ang gustong marinig ng taong bayan. Sagot dyan ni Jose Castro, tila si Congressman Pulong lang ang walang alam sa mga tagumpay ng administrasyon. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Desert Reservoir and the press briefing, mga news, mainstream, state-owned media, lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Ruth, nagpaliwanag din ng palasyo sa pahayag ni PBBM na pinangangambahan niyang baliktarin ang ilang patakaran sakaling manalong presidente si VP Sara sa 2028. 4 na punto ang binanggit ni Jose Castro. Yan daw ang pagkakaiba sa views o pananaw ni Marcos at Duterte. Una, ang Pangulo raw pinaglalaban ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ito at hindi puro bakasyon. Hindi rin daw naninira si PBBM, walang kilalang asasin at hindi kinukonsinti ang fake news. Panghuli, binigyan din ni Castro na pinapanagot ng Pangulo ang dapat managot, lalo na sa anomalya sa flood control. Bagay na hindi raw nagawa ng nagdaang administrasyong Duterte. Ruth, hindi na rin pinalampas ni Castro yung pagkakataon para batiin si VP Sara sa kanyang 40th birthday. Kanina, nagpakita pa siya ng printout ng greeting niya sa bise. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Julie Baiza live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.